Ang wagas na pag-ibig ay walang katapusang pag-iibigan ng dalawang tao. Ngunit alam naman natin na ang lahat ay may hangganan dahil hindi habang buhay na sa atin ang ating buhay. Ikaw, kapuso, hanggang kailan mo mamahalin ang taong hindi mo na kailanman makakapiling? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Mangyaring itago, lamang po ako sa pangalang Eddie, 67 years old at kasalukuyang nakatira sa Cebu. Nais kong ibahagi ang aking kwento bilang pag-alala sa aking pinakamamahal na asawa at upang ipabatid na rin sa lahat na totoo ang walang hanggang pag-ibig. Bata pa lamang kami noon ni Clara ay matalik na kaming magkaibigan. Bagamat maldita at suplada siya ay naging matalik kaming magkaibigan dahil halos pareho kami ng gusto. Magkasundo nga kami, lalo na kapag inaabot na kami ng gabi sa paglalaro sa ilalim ng puno ng mangga na malapit sa ilog namin at ang mga magulang naman namin ay sabay kaming napapagalitan. Yung tipong para kaming maamong tupa kapag napapagalitan pero kinabukasan ay uulit na naman. May pagkapasaway nga kaming dalawa noon dahil halos lahat na yata ng konsumisyon ay naibigay na namin sa aming mga magulang. Pero alam namin ang limitasyon namin pagdating sa katigasan ng aming ulo. Hanggang sa naging childhood sweetheart namin ang isa't isa. Hindi na nga kami mapaghiwalay noon at lagi kaming magkasama. Bata pa lamang kami noon pero alam ko sa sarili ko na siya na ang gusto kong pakasalan sa paglaki ko. Hindi nga matatawaran ang lalim ng pinagsamahan namin, Papa Dudut. Kaya naman ang tumungtong kami sa aming wastong gulang ay agad akong umakyat ng ligaw sa kanya at hindi kalaunan ay sinagot niya ako. Kapwa naman payag ang mga magulang namin sa aming relasyon noon dahil bata pa lamang ay kilala na namin ang isa't isa. Ang palagi lamang nilang bilin sa amin noon ay huwag naming pababayaan ang aming pag-aaral at galang at respeto ko si Clara bilang babae na siya namang tinupad ko. Napuno ng saya ang pagmamahalan ang buhay namin bilang magkasintahan at pakiramdam ko noon ay ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo dahil kasama ko ang aking minamahal na si Clara. Pero dahil matanda ako ng 1 taon kay Clara ay nauna akong magkolehiyo. Dahil doon ay pansamantala muna naming kinailangang lumayo sa isa't isa. Sa Maynila kasi ako napiling pag-aralin ng mga magulang ko dahil mas mataas daw ang kalidad ng edukasyon kung doon ako mag-aaral at magtatapos. Bagamat malungkot kami pareho ni Clara ay inisip na lamang namin na para rin sa aming kinabukasan ang gagawin ko. Kailan ba ang luwas mo? Sa Biyernes na, mahal. Malulungkot ka ba? Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre, ang tagal din natin magkakalayo Kung pwede nga lang na hindi na ako lumuwas eh. Hindi naman pwede. Nakaplano na yan eh. Tsaka yun din naman ang gusto ng mga magulang mo. Alam ko naman. Kaya lang, nakakalungkot kasi. Ngayon lang tayo magkakahiwalay ng matagal. Mahal, para sa'yo rin naman to. Kung sa Maynila ka makakapagtapos ng pag-aaral, aba, sigurado akong magiging maganda ang kinabukasan mo. Natin, mahal. Hindi ko to gagawin para lang sa sarili ko, kundi para na rin sa pamilya ko at para sa ating dalawa. Sigurado ka na ba talaga sa akin? Oo naman. Di mo na dapat tinatanong yan. Alam na alam mo naman kung bakit ako mahal. Alam ko naman yun. Ikaw ba? Di ka pa ba sigurado sa akin? Siyempre sigurado na ako sa'yo. Napakarami na nating pinagsamahan. Kilala na natin ang isa't isa. At wala na tayong maitatago. Kaya alam ko sa sarili ko na ikaw na ang lalaking gusto kong makasama habang buhay.
Ganun din naman ako sa'yo. Hayaan mo. At mag-aaral ako na mabuti at magtatapos. Para makahanap ako ng magandang trabaho. Pag nagkataon, pwede na kitang pakasalan nun. Maghinay-hinay ka lang. Bata pa tayo, mahaba pang panahon natin. Di rin natin masasabi, mahal. Hiram lang naman natin sa Diyos ang buhay natin. Di natin alam kung kailan niya tayo babawiin. Basta, huwag kang ma-pressure ha. Marami pa tayong panahon para pagplanuhan ang kinabukasan natin. Ayokong pumasok tayo sa isang bagay na hindi natin napaghahandaan. Hayaan mo. Matatandaan ko yung sinabi mo. Mag-aaral din ako ng mabuti dito para sabay nating bubuuin ang mga pangarap natin para sa kinabukasan. Natutuwa akong marinig yan mula sa'yo. Basta ipangako mo na hindi ka titingin sa ibang lalaki habang wala ako, ha? Pangako ko sa'yo, hindi ka titingin sa ibang babae. Imposible yan, mahal. May mga mata tayo pareho. Ang ipangako dapat natin sa isa't isa ay kahit na gaano karami pang magagandang babae at makikisig na lalaki ang makita natin, mananatili pa rin ang pagmamahal natin sa isa't isa. Pangako yan, mahal. Di bale. At palagi kitang susulatan para naman hindi tayo masyadong mawili sa isa't isa. Maigi pa nga. Basta wag mo kong alalahanin dito ha. Pagtuunan mo ng pansin ang pag-aaral mo. Basta huwag mong kalimutan na sumulat sa akin pabalik, ha? Para alam ko naman yung mga sabi dito. Makakaasa ka, pangako. Basta mag-iingat ka palagi doon ha. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Kailangan mong kumain palagi para may laman yung utak mo. Oo naman. Sa pagtatapos natin, nakasalalay yung kinabukasan natin. Ilarawan mo sa liham kung anong itsura ng Maynila ha. Alam mo namang pangarap ko makapunta ron. Pero magastos kasi ang lumuwas. Hayaan mo pag nakapagtrabaho na ako, ipapasyal kita sa Maynila. Libutin natin hanggat gusto mo. Ay, gusto ko yan. Pero wag mong pababayaan ang sarili mo doon. Kung may problema, sumulat ka kagad sa akin ha. Oo, mahal. Mag-iingat ako palagi. Makakasalan pa kita eh. Papadudot ng magkasundo nga kami ni Clara ay lumuwas ako ng Maynila. Pero bago ko tuluyang umalis ay nangako pa kami sa isa't isa na susulat kami para kahit na magkalayo kami ay alam namin ang nangyayari sa isa't isa sa amin. Lalo na para hindi namin maramdaman na magkalayo kami. Papadudot sa totoo lang ay mahirap para sa akin ang malayo kay Clara. Pero kailangan ko yung gawin dahil gusto kong makapagtapos ng pag-aaral para mabigyan ko ng magandang buhay ang pamilya. At mapaghandaan na rin ang kinabukasan naming dalawa ni Clara. At sa unang buwan nga ng pananatili ko noon sa Maynila ay hindi ko napigilang magulila sa aking kasintahang si Clara. Kaya naman sa tuwing may libreng panahon ako ay halos tambakan ko na siya ng mga liham na nagpapahayag ng aking pangungulila sa kanya. Nagdaan ang marami pang buwan at tanging liham lamang ang nagsilbi naming komunikasyon sa isa't isa. Makalipas nga ang 4 na taon, ay ganon ang naging sitwasyon namin pero kahit kailan ay hindi nabawasan ang pagmamahal namin sa isa't isa. Nang makapagtapos nga ako ng kolehiyo noon sa edad na 23, ay agad ako nagbalik sa aming probinsya dahil sabik na akong makitang muli ang aking pamilya, lalong-lalo na ang aking irog na si Clara. Mahal! Eddie! Nasabi ka ng gusto na makita ka uli. Ako rin! Bakit hindi ka man lang nagpaabiso na uuwi ka pala? Sana nasalubog kita sa labas. Hindi na naman naabot sa oras ang liham ko sa'yo. Isa pa, gusto kitang sorpresahin. Nasurpresa mo nga ako. Kumusta ka naman? Inaalagaan mo ba ang sarili mo? Bakit tumulog ka? Nahihirapan lang ako makatulog sa gabi. Bakit? Anong problema? Magpatingin ka na ba sa doktor? Wala naman to. Kapag nabawi ko na yung tulog ko, sigurado babalik din dati kong sigla. Sigurado ka, mahal? Nag-aalala ako sa'yo. Baka mamaya pinababayaan mo ang sarili mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko pinababayaan ang sarili ko. Ay, siya
nga pala. Kumusta naman ang balikbayan? Lalo ka yatang kumisig dun ah. Binobola mo naman ako. Nagsasabi lang ako ng totoo. Baka nga mamaya may iba ka nang nagugustuhan dun eh. Malabong mangyari yan, mahal. Alam mo namang ikaw lang ang para sa akin. Di ko akalain na pagdududahan mo pa ako. Dapat yata, pakasalan na kita ngayon eh. Oh, may problema ba, mahal? Bigla ka na tahimik. Wala. Siguro, ipagpaliban na muna natin ang pagpapakasal. Bata pa naman tayo eh. Hindi natin kailangan magmadali. Akala ko ba nagkasundo na tayo ng papakasal? Umaatras ka ba? Hindi naman sa ganon. Gusto ko magpakasal sa'yo. Pero isipin mo, mahal, wala pa tayong sapat na ipon para magpakasal. Tsaka na siguro, pagpareho na tayong handa sa papasukin natin, ha? Naiintindihan ko. Pasensya na kung minamadali kita. Wala yun. Alam ko naman na gustong-gusto mo na akong pakasalan eh. Ayaw na kasi kitang pakawalan. Baka makahanap ka pa ng iba eh. Sira ka talaga. Hindi kita ipagpapalit sa kahit na sino. Ay, maiba ako. Nasaan pala mga magulang mo? Nasa bukid ang itay. Si inay naman nasa butika. Butika? Bakit? Sino may sakit? May nagpasuyo sa kanya na bumili ng gamot. Ganun ba? May pasalubong ako sa kanila eh. Talaga? Anong pasalubong yan? Mga gamit sa bahay. Maganda pero mura kaya nabili ko. Naku, matutuwa ang inay niyan. Meron din akong pasalubong para sa'yo. Para sa akin? Oo! Makakalimutan ba naman kita? Eto, Ano naman ang laman ng maliit na kahong ito? buksan mo. Napakagandang rosaryo naman ito, mahal. Nabili ko yan sa simbahan ng Quiapo sa Maynila. Ikaw agad na naalala ko na makita ko rosaryo niyan. Maraming salamat. Nagustuhan ko itong pasalubong mo sa akin. Dahil pinagugustuhan mo yan. Tamang-tama at magnonobena kami mamaya. Sasabay na rin ako. Nakakatuwa na nagustuhan ni Clara ang simpleng regalo ko sa kanya at kinagabihan nga ay nag-novena kami. Sa 2 buwan nga ng pananatili ko sa aming probinsya ay sinulit namin ni Clara at inawi ang mga panahong hindi kami magkasama. Pero nakakalungkot lang dahil kailangan ko na naman siyang iwanan dahil natanggap ako sa trabahong napag-applyan ko noon sa Maynila. Kahit nga labag din sa loob ni Clara na magkalayo kaming muli ay hinayaan na lamang niya ako dahil ayaw niyang maging hadlang siya sa mga pangarap ko na magkaroon ng magandang buhay. Siya naman ay kailangan ding manatili sa probinsya dahil 1 taon na lamang din ay malapit na siyang magtapos ng pag-aaral. Naisip ko nga noon na dapat kong pagbutihin ang magiging trabaho ko para makaipon ng pera at mapakasalan ko na si Clara. At naging ganun nga ulit ang aming sitwasyon. Na tanging palitan lamang ng nalihabang siyang komunikasyon namin noon. At dahil nga papadudot may telepono na noon sa pinagtatrabuhan ko ay paminsan-minsan akong nakikigamit noon upang matawagan ang kalapit ng naming bahay sa probinsya na merong telepono at doon naman ay nakikigamit si Clara at nagbabayad lamang para sa abala ng pakikipag-usap ko sa kanya sa long distance call, papadudot. Kontento naman kami noon ni Clara sa paraan namin ng pag-uusap dahil matinang pa ngayon kesa sa wala. Pero makalipas ang halos kalahating taon ay naging madalang noon ang pag-uusap namin at pagpapalitan ng sulat ni Clara na siya namang ipinagkatapat. Dahil kilala ko siya at hindi siya papayag na hindi man lamang kami makapag-usap kahit na isang araw. Pero hindi ko naman napigil ang sarili ko noon na mag-isip na baka nagsawa na siya at nagulat na lamang ako nang makatanggap ako ng liha mula kay Clara. Pero labis kong pinagtaka dahil hindi yon sulat kamay niya. Nagsimula akong kutuba ng hindi maganda noon kaya naman nang magkaroon ng pagkakataon ay agad na umuwi ng Cebu upang maalis ang ating mga agam-aga. Pero ganoon na lamang ang aking pagkabigla papadudot nang makita ang aking pinakamamahal na si Clara na nakaratay sa kanyang kama at hinang-hinana ang papadudot.
Eddie, iho! Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa Maynila ka at nagtatrabaho? Gusto ko lang ho sana makita si Clara. Natanggap ko ho kasi yung huling sulat na pinadala niya. Pero nagtaka lang po ako kasi hindi ho niya sulat kamay yun eh. Halika, pumasok ka. Pasensya na, hindi kita agad napapasok ha. Nabigla kasi ako sa pagdating mo. Ayos lang po. Kayo po ba nagpadala ng sulat ni Clara? Panahon na siguro para malaman mo ang totoo. Totoo? Ano po ang totoo? Papaliwanag ko kapag nasa kwarto na tayo ni Clara. Halika, sumunod ka sa akin. Salamat po. Tuloy ka, Eddie. Diyos ko! Clara, mahal! Ano ho nangyari kay Clara? May stage 3 cancer daw siya, sabi ng doktor. At may namumuo ring tumor malapit sa lalamunan niya. Kailan pa ho? Matagal nang may sakit si Clara. Pero ayaw niyang ipasabi sa'yo dahil ayaw niya mag-alala ka sa kanya habang nasa Maynila ka. At baka raw mapano ka. Pero karapatan ko na malaman ang mga nangyayari sa kanya. Katulad na lang ho nito. May sakit pala siya pero wala akong kaalam-alam. Sinunod ko lang ang gusto ni Clara. Madadaan pa naman ho yata sa gamutan to, tama? Ipagamot ho natin si Clara. Tungkol dyan, Eho, lumala ang sakit ni Clara dahil wala kaming pera para ipagamot siya. Dahil doon, nagkaroon ng taning ang buhay niya. Ano po? Hindi to pwede mangyari kay Clara. Alam kong hindi ito ang tama na sabihin. Pero wala na tayong magagawa. Hindi na talaga nila kayang gamutin si Clara. Paano pong di na siya kayang gamutin? Sinubukan na ba nila? Hindi pa ho natin nasusubukan, kaya wag sana kayo magsalita ng tapos. Eh di, doktor nang nagsabi na walang gamot sa sakit na kanser ni Clara. At hindi na rin nila maagapan dahil malala na ito. Diyos lang ho maaaring magpasya kung kailan niya babawiin ang buhay ni Clara. Kaya kailangan nating subukan ng ipagamot siya. Tutulong ho ako sa pagpapagamot sa kanya. O sige, sabihin na nating may pambayad ka sa pagpapagamot sa kanya. Pero anong kasiguruhan na magagamot nga nila ang anak ko? Kayong sila na mismong nagsabi na hindi na magagamot pa si Clara. Baka ho may ibang paraan. Huwag niyo naman ho sanang sukuan na lang basta si Clara. Sukuan? Eddie, higit kanino man ako ang labis na nahihirapan na makitang ganyan ang anak ko. Anak ko yan eh. Ako ang nag-alaga at nag-aruga sa kanya. Kaya huwag mong sasabihin sa akin na basta ko na lang sinusukuan ang anak ko. Pasensya na ho. Nabigla lang ho ako. Nay, Clara, anak, anong gusto mo? May masakit ba sa'yo? wala po. Parang naririnig ko po si Eddie. Mahal ko. Nandito nga ako. Iwan ko na muna kayo para makapag-usap kayong dalawa. Sige, Eddie, ikaw nang bahala kay Clara, ha? Eddie, ano ginagawa mo dito? Nasa Maynila ka, di ba? Umuwi ako kasi hindi magandang putol ko sa huling sulat na pinadala mo. Hindi ko naman sulat kamay mo eh. Naisip kong baka may problema. At pagdating ko rito, naman ka. Matagal ka na palang may sakit. Bakit di mo sinabi sa akin? E di sana naagapan natin. Ayokong mag-alala ka sa akin. Anong klaseng dahilan naman yan, mahal? Hindi pwedeng hindi ako mag-alala sa'yo. Nobya kita. At mahal na mahal kita. Hindi ko gustong masira ang atensyon mo sa pag-aaral. Clara naman. Oo, importante ang pag-aaral ko. Pero mas importante sa akin ang kalagayan mo. Sana sinabi mo agad sa akin to. Ayokong ako ang maging balakid para maabot mo ang pangarap mo at magkaroon ng magandang bukas. Gusto mo bang makonsensya ako dahil ako ang naging dahilan ng pagkasira ng pag-aaral mo? Hindi naman sa ganun, mahal. Dadaling ko hanggang
Tapos, at pag nagkataon, hindi mo natupad ang pangarap mo. Nahihirapan na ako, Edri. Huwag mo na sanang dagdagan pa yun. Papadudot dahil nga sa kalagayan noon ni Clara ay mas pinili ko na lamang na manatili sa Cebu para bantayan at alagaan siya. Stage 3 na ang cancer niya at paus na siyang magsalita dahil sa tumor niya sa kanyang lalamunan. At sa tuwing pinagmamasdan ko siya noon ay hindi ko naiwasang maitanong kung bakit yun nangyari sa kanya. Ngayong napakabuti naman niyang tao. Napakahirap para sa akin na nakikita kong gano'n ang kalagayan niya at wala man lang ako magawa upang alisin ang paghihirap niya. Ang tanging pinangahawakan ko na nga lamang noon ng mga oras na yon. Nakakausap ko ng maayos si Clara. Madalas kasi kapag pinipilit itong magsalita ay nahihirapan ito dahil sa bukol na ayon sa mga doktor ay isang malignant tumor. At idagdag pa nga na nangihina na siya dahil sa stage 3 cancer nito. Pero sa kabila nga ng kanyang kalagayan ay hindi ko siya iniwanan bagkus pinaramdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal at hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Nais kong ipabatid sa kanya na kahit na anong mangyari ay hindi ko siya iiwanan. Mahal, Ano yun, mahal? hindi ka pa ba napapagod sa pag-aalaga sa akin? Syempre hindi. Bakit naman ako mapapagod? Katulad ng pagmamahal ko sa'yo, hindi ako mapapagod. Malapit na naman akong mawala. Kaya hindi mo na kailangang magsayang ng lakas sa panahon. May mga dapat kang pagtuunan ng pansin na mas importante kesa sa sakit ko. Mahal, huwag mo naman sanang sabihin mo. Lalaban tayo. Tatalunin natin ang sakit na nagpapahirap sa'yo. Salamat. Pero tanggapin na lang natin ang kapalaran ko. Para naman, nangako tayo, di ba? Nangako tayo na magkasama tayong tatanda. Kaya bakit sumusuko ka na? Hindi ko pa nakikita ang itsura ko. Halos lang ang gulay na ako. Sa tingin mo ba, masasamahan pa kitang tumanda? Gagawa tayo ng paraan. Magpapagamot ka. May ipon ako, pwede natin gamitin yun. Nasisiraan ka na ba? Pera mo yun. Hinaan mo na lang ito sa mas makabuluhan. Makabuluhan para sa akin ang mabuhay ka. Alam mo kung gaano ka kaimportante sa akin, Clara. Alam ko, Eddie. Kaya natatakot ako na baka masaktan lang kita sa pagkawala ko. Baka ipangako mo sa akin na kapag nawala na ako, magpapatuloy ka sa buhay. Ikaw ang buhay ko. Paano pa ako magpapatuloy kung wala ka na? Diba? Bubuo pa tayo ng sarili nating pamilya? Hindi mo ba nakikita? Wala kang kinabukasan sa akin, Eddie. Mahal, huwag mo naman sabihin yan. Alam mong wala akong ibang babaeng minamahal kundi ikaw lang. Ikaw ang kinabukasan ko. Di ko nakikita ang sarili ko na hindi ikaw ang kasama. Pero may taning na ang buhay ko. Wala na tayong pag-asa na magsama ng matagal. Baka bukas makalawa, wala na ako. Utang na loob, Clara. Ganun lang ba kadali para sa iyo sabihin sa akin yan? Inumulat lang kita sa katotohanan. Hindi ko hawak ang oras sa buhay ko. Baka nga mamaya lang, malagutan na ako ng hininga. Mahal naman. Asan ni Clara na positibo at matindi ang pananalig sa Diyos?
Bakit parang pinanghihinaan ka ng loob? Pagod na kasi ako, mahal. Mahal, nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Habang buhay kitang mamahalin. Ipinapangako ko sa iyo yan. Hindi, mahal. Ayoko alisin sa'yo yung karapatan mong magmahal ulit. Kahit mawala na ako, pag-umisara ang puso sa bagong pag-ibig na darating sa'yo. Wala na akong ibang mamahalin kundi ikaw lang. Kaya pakiusap lang. Huwag mo naman ako ipagtabuyan ng ganito. Kita pinagtatabuyan. Pero ito ang realidad natin. Hindi na tayo pwedeng magsama ng matagal. Kasi napakaiksi na lang ng oras ko. Papadudot na mulat ako sa katotohanan sa mga sinabi ni Clara sa akin. Doon ko napagtanto na hindi lang ako nananaginip ng masama, na totoo lahat ng nangyayari ng panahon na yon. At sa paglipas nga ng mga araw at buwan ay lumala ang karamdaman ni Clara na tila dumudurog sa aking puso. Kitang-kita ko kung paanong unti-unti ay nalalagas ang dating makapal niyang mga buhok. Reaksyon ng mga gamot sa kanyang katawan. Sa totoo lang, papadudot, ay hindi ko siya kayang tignan ng mga oras na yon dahil ipinamumuka sa akin ng tadhana na wala na akong magagawa para alisin sa ganong sitwasyon ng aking minamahal. Noong ko rin naramdaman ang pakiramdam na wala akong kwenta dahil hinahayaan ko lamang siya na maghirap. Maaari ko lamang sanang angkinin lahat ng sakit. Kung nararamdaman niya ay ginawa ko na. Ganon ko siya kamahal, papadudot, na kung magagawa ko lang ay angkinin ko ang sakit para hindi na siya mahirapan pa. Naisip kong hindi bali na ako ang mahirapan, huwag lamang siya, papadudot. Hindi ko nga naiwasang humanga kay Clara dahil sa kabila ng kanyang karamdaman ay nanatili siyang positibo ang pananaw sa buhay. Kahit nga unti-unti na siyang nakakalbo ay hindi siya nagreklamo sa kanyang itsura. Sinabi niya rin sa akin na tanggap na niya ang kanyang kapalaran, taliwas naman sa akin. Hindi ko naiwasang questionin ang nasa itaas dahil sa pagsubok na ibinigay niya kay Clara. Pakiramdam ko ay hindi siya makatarungan dahil sa dinami-rami ng masasamang tao sa mundo ay napakabuting tao pa na tulad ni Clara ang naging biktima ng ganong sitwasyon. Isipin ko pa lamang na mawawala ng pinakamamahal ko sa akin ay para na akong pinapatay. At kung maaari lamang ay susundan ko siya hanggang sa kabilang buhay, papadudot. Papadudot makadiyos akong tao, pero dahil sa nangyari ay pakiramdam ko na unti-unting humihina ang pananampalataya ko sa kanya ng mga panahong yon. Nagdasal ako ng nagdasal na sana ay pagalingin niya si Clara, pero hindi niya ako pinakinggan. Ngunit sadya talagang napakabuti ni Clara at hindi niya hinayaan tuluyang masira ang aking pananampalataya. Pilit niyang ipinaintindi sa akin noon na ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay may dahilan. Pero itinanong ko sa aking sarili kung ano nga bang dahilan niya. Dahil nga sa matindiring pananampalataya ni Clara sa Diyos ay sinabi niya sa akin na hindi ko kailangang pagdudahan ang pagmamahal ng Diyos sa amin. Isipin ko lang daw kung paano kami nabuhay sa mundong lumikha ng Diyos. Sa paglipas pa nga ng mga araw ay ramdam ko ang unti-unting pagbigay ng lakas ni Clara. Alam ko na anumang oras ay mawawala na siya sa akin, kaya naman pinilit ko ang aking sarili na hanggang doon na lamang kami magsasama. At dahil nga sa labis kong pagmamahal sa kanya ay binuo ko na sa aking sarili ang pangakong hindi ako magmamahal ng iba kapag tuluyan na siyang binawi ng Diyos sa akin. Nang mga oras din na yon ay naisip kong gusto kong pakasalan si Clara bago siya mawala sa akin. Kaya naman nang dalawin ko siya sa kanila ay binuksan ko na ang paksa tungkol sa plano kong pakasalan siya, papadudot.
Kamusta ka na? May pasalubong ako sa'yo. Nag-abala ka na naman. Ano ka ba? Alam mo namang basta ikaw, hindi ka bahala sa akin. Ano ba yung dala mo para sa akin? Eto, ilaw na mangga. Kinuha ko din sa paborito nating tambayan. Sabi mo nung nakaraan, gusto mo kumain ito, di ba? Oo nga. May mga bunga na pala doon. Oo, meron na, kaya nakikinuha ko rin. Ano bang gusto mong sausawan? Asin o alamang? Asin. Sige, sandali lang. Ipagbabalik kita. Siya nga pala, mahal. Buo ng desisyon ko. Desisyon? Na alin? Na pakasalan ka. Napag-usapan na natin to, di ba? Walang kasal na magaganap. Hindi kita itatali sa naghihingalong katawan na to. Naghihingaloo mo, Clara. Ikaw lang ang babaeng gusto kong pakasalan. Ano pa bang silbi ng pagpapakasal natin kung iiwanan lang din kita? Mahal, hanggat nandito ka sa puso ko, mananatilit ang buhay para sa akin. Tinatakasan mo ang realidad. Sa tingin mo ba, matatahimik ako kung malalaman ko pinipilit mo akong buhayin sa mundo mo kahit napatay na ako. Ikaw nga, mahal, buhay ka pa pero pinapatay mo na sarili mo. Gusto ko talagang makasal tayo. Isa pa, pangarap mong ikasal ka, di ba? Gusto kong maging masaya ka bago ka tuluyang kunin sa amin. Gusto kong iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Eddie, ramdam ko kung gaano mo ko kamahal. At nagpapasalamat ako dahil kahit ganito na ako, mahal na mahal mo pa rin ako. Pagdudahan mo na lahat. Huwag lang ang pagmamahal ko sa'yo. Dahil kahit anong mangyari, hindi ito mababawasan. Kaya pakiusap, pumayag ka na sanang makasal tayo. Sige, pumapayag na ako. Talaga? Maraming salamat, mahal. At dahil dyan, kailangan may singsing. Ito, isuot mo to. Teka, paano mo nabili ito? Sing-sing na to. Hindi ba nangako ko sa'yo na pakakasalan kita? Matagal ako nag-ipon para mabili ang singsing na yan. Hindi nga lang ganun kamahal, pero totoong ginto yan, mahal. Kahit may kailan yan, mahal. Napatawa rin kita. Ang tagal na rin mula nung huli ko na silayan ang mga ngiti sa labi mo. Masaya lang ako sa pagmamahal na pinibigay mo sa akin. Talagang nag-abala ka pang bumili ng singsing. Oo naman. Simbolo yan ng walang hanggang pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal din kita. Kaso, pasensya ka na ha? Kasi maaga kitang maiiwan. Ayos lang, mahal. Alam ko naman magkakasama din tayo sa kabilang buhay. Pero, huwag kang susunod agad ha. Nakukuha mo pa talaga magbiro. Ayoko naman kasing puro sakit at lungkot ang baunin ko kapag nawala na ako. Panatag akong lilisan kung alam kong tanggap mo nang maluwag sa dibdib pagkawala ako. Sa totoo lang, mahirap. Ngayon pa lang para na ako nauupos na kandila. Pero pangako ko sa'yo na magpapakatatag ako. Mabuti kung ganon. Tandaan mo lagi. Ayoko. Ako ang naging malakit sa mga gusto mong gawin sa kinabukasan mo. Mas gusto ko na gawin mo akong inspirasyon. Matapos nga ang napakahaba naming diskusyon ni Clara ay napapayag ko rin siya na magpakasal kami, Papa Dudu. Nang sa ganoon ay habang buhay ko siyang makasama at hindi ko maramdaman na mawawala na siya sa akin. Alam kong makasarili ang desisyon kong yon dahil katumbas noon ang hindi ko pagpaparaya sa kanya.
Pero tao lamang ako na labis siyang minahal. Isa pa ay gusto ko siyang pabaunan ng magandang alaala at tuparin ang pangarap niyang maikasal sa taong mahal niya na ako rin lang naman. Gusto kong baunin niya sa kabilang buhay ang tamis at saya ng pagiging mag-asawa namin kahit na sa maikling panahon lamang. Ipinabatid ko sa aming mga magulang ang balak naming pagpapakasal at wala ni isa sa kanila ang tumutol lalo pa at alam nila kung gaano namin kamahal ni Clara ang isa't isa. Ang sabi nila ay nais din nilang pabaunan ng masayang alaala si Clara bago ito tuluyang lumisan. 3 araw lang naman ang inabot ng aming preparasyon dahil sa bahay na lamang nila Clara ko na piling magpakasal kami. Hindi na rin naman siya makatayo para pumunta ng simbahan at doon magpakasal. Tanging malalapit lang na tao ang naging saksi sa aming kasal at isang pare. Nagpalitan nga kami ng wedding vows at sinabi ko sa kanya na siya lamang ang babaeng mamahalin ko sa habang buhay, Papa Dudut. Nang maisuot ko na nga sa kanya ang singsing na simbolo ng aming pagmamahalan ay napagulhol siya ng iyak dahil sa tuwa at lahat din doon ay napaluha sa iba't ibang kadahilanan. Tuwa at panghihinayang sa aming pag-ibiga na maagang tinuldukan ng panahon. Pero para sa akin ay hindi titigil ang pagmamahal ko kay Clara kahit wala na siya. Matagal na naming maikasal or matapos naming maikasal ay nagsialisa na ang ibang mga bisita upang bigyan kami ng panahon para masulit namin ni Clara ang mga natitirang sandali na kami ay magkasama. Humiga ako noon sa kanyang tabi at hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga kamay. At sinabi niya sa akin na masaya siyang pinagbuklod kami ng Diyos, Papa Dudut. Mahal, Ano yun, mahal? makasarili ba ako kung sasabihin kong napakasaya ko na naikasal na tayo? Hindi. Bakit mo naman naitanong yan? Tsaka hindi lang ikaw ang masaya, pati ako. Nagdiriyo ang puso ko dahil sa wakas, iisa na tayo. Gusto ko pa sanang mabuhay ng matagal. Ayaw mo na kitang iwan. Pero anong laban ko sa Diyos kung gusto na niyang bawiin ang buhay na ipinahiram niya sa akin? Ang magagawa na lang natin, sulitin ang bawat sandali na nagkakita. Susulitin natin ang natitirang oras natin na magkasama. Napakaswerte ko dahil nakatagpo ako ng katulad mo. Maswerte din naman ako dahil ikaw ang babaeng nilaan niya para sa akin. Kahit na ilang oras pa lang tayong kasal, matindi ang pasasalamat ko na pinag-isang dibdib niya tayo. Walang katumbas na sayang naramdaman ko nung pumayag ka magpakasal sa akin. Nung una, ayoko talaga. Kasi, pakiramdam ko, bibigyan lang kita ng walang hanggang pasakit at kalungkutan. Inisip ko na kapag nagpakasal ka sa akin, habang buhay mong dadalhin ang sakit ng pagkawala ko. Hindi naman malabong mangyari yun pero magtiwala ka sa akin. Kahit masakit, tatanggapin ko. Oo, may practice sa akin na ayaw kong pakawalan. Pero alam kong magiging maayos ka sa pupuntahan mo. Lugar na walang pasakit at paghihirap. Pero sana, kahit wala na ako, huwag mong isara ang puso mo na magmahal ulit. Gusto kitang maging masaya hanggang sa huling araw ng buhay mo. Kasi hindi naman sa akin magtatapos ang ikot ng mundo. Napag-isipan ko na yan, mahal. Pero maniwala ka sa akin o hindi, wala na akong balak na magmahal uli. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko hanggang sa kahuli-huli ang sandali ng buhay ko. Masaya na akong mabuhay kahit sa mga masasayang alaala lang natin. Mahal, Pakiusap, Clara.
Ang mahalin ka habang buhay ang siyang kaligayahan ko. At kontento na ako na ikaw lang ang minamahal ko. Anong kabutihan ba nagawa ko at binigyan ko ng Diyos na isang lalaking katulad mo? Basta lagi mong tatandaan na wagas ang pagmamahal ko sa iyo. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Mahal. Salamat nga pala at pinagbigyan mo ko na puntahan natin tong puno na tinatambay natin po. Nakakatuwa na nandito pa rin ang mga pangalan natin na inukit natin dito sa puno. Oo nga, mahal. At lumayan man yan ng panahon, hindi yan mabubura katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Ay, teka. Komportable ka ba dyan sa pagkakaupo mo? Salamat. Gusto ko talagang mapanood mabuti ang paglubog ng araw. Alam mo, mahal, ikaw ang nagsisilbing araw ko. Ang nagsisilbing liwanag ng buhay ko. Salamat. Pero ito ang tatandaan mo, mahal. Sa bawat paglubog ng araw, muli itong sisikat na kahit pansamantalang baluti ng kadiliman ng mundo mo, may liwanag pa rin na kinabukasan para sa'yo. Kaya kahit na anong mangyari, wag kang panghihinaan ng loob dahil namahal kita at mananatili ako sa tabi mo kahit wala na ako. Mahal ko. Pakiusap ko lang sana. Kaya di maging gabay mula sa itaas. Ako, mahal ko. Pwede mo ba ako yakapin ng mahigpit? Nilalamig ako. Sige. Pero kung gusto mo, iuwi na kita. Dito muna tayo sandali. Gusto ko munang magpahinga. Sige, mahal ko. Magpahinga ka lang. Nandito lang ako. Matagal ko nang inihanda ang sarili ko anumang oras na lumisan si Clara. Pero nang makita ko kung paano niyang ibinikit ang kanyang mga mata na tila natutulog matapos ang bitin ng mga katagang yun, ay agad akong napahagulhol habang yakap ko siya sa aking mga bisig at nakita ko kung paano walang buhay na lumaylay ang kanyang mga kamay. Umiyak ako ng umiyak habang yakap-yakap siya ng mahigpit at paulit-ulit na sinasambit kung gaano ko siya kamahal. Hindi ko na nga namalaya na isang oras na pala akong ganon kung hindi pa kami sinundan ni Tita Sally at napaluha siya nang makita ang itsura ko at ang walang buhay na si Clara. Agad naman akong niyakap ni Tita Sally at sinabing makakapagpahinga na si Clara at ang mabuti pa raw ay iuwi na namin ito. Papadudod, hindi ko makakalimutan ang lahat ng masasaya at malulungkot na alaalang meron kaming dalawa ni Clara. At kung gaano namin kamahal ang isa't isa at dadalhin ko yun hanggang nabubuhay ako. Sa paglipas nga ng panahon at ngayon nga na matanda na ako ay hindi ako kailanman nagmahal ng iba maliban kay Clara. Alam kong hindi siya tutol na magmahal akong muli pero hindi ko naman maaring turuan ang aking puso. Gayong siya pa rin ang tinitibok nito. Bagamat tumanda ako ng walang katuwang sa buhay at walang anak ay masasabi ko namang masaya ako. Dahil nariyan ang mga pamangkin at apo ko na nagmamahal at nag-aalaga sa akin. Hindi naman ako nangulila lalo pa at pakiramdam ko ay kasama ko lagi si Clara dahil ramdam ko ang presensya niya sa paligid ko. At alam ko na balang araw ay magkakasama kaming muli sa paraiso at doon namin itutuloy ang aming wagas na pagmamahalan. Hanggang dito na lamang po at naway magsilbi po itong inspirasyon na
na merong wagas at walang hanggang pag-ibig. Maraming salamat kung ito man ang mapipili po ninyong basahin ngayong araw, and more power sa inyong programa. May kanya-kanya naman tayong tipo sa isang tao. Hindi natin pwedeng ipilit sa sarili natin ang isang taong hindi naman natin gusto. Ikaw, kabarangay, ano nga ba ang tipo mo sa isang makakarelasyon? Dear Papa Dudo, ako nga pala si Brenda, 40 years old, isang sari-sari store owner sa Caloocan. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo, Papa Dudut, ang kwento ko tungkol sa paghahanap ko ng AFAM. Bago pa man, naging trending sa social media ang pagsundo ng mga kababayan nating Pinay sa mga AFAM sa airport. Ay nauna na ako dyan, Papa Dudut. Nakailang sundo na rin ako ng AFAM mula pa noong 19 years old pa lamang ako. Malaking impluwensya sa ganitong hobby ko ang mga tiyahin ko na nakapag-asawa na ng ibang lahi. Bata pa lamang ako ay nasanay na akong makakita ng mga foreigner sa bahay namin dahil dinadalaw nila ang mga tiyahin ko. Nanawa na nga rin ako sa mga imported na sabon at tsokolate, kaya naman binibenta ko na sa mga kapitbahay ko ang sobra sa mga ibinibigay sa akin. Doon din nagsimula ang hilig ko sa pagbibenta, kaya noong may sapat na akong puhunan, ay nagtayo ako ng isang sari-sari store. Naging successful naman ang small business ko at nagdagdag pa ako ng ibang paninda na hindi kasali sa sari-sari store. Tulad na lamang ng bra at panty na pwedeng hulugan tuwing katapusan. Ito ang pinagkakabalhan ko habang naghihintay ng tamang AFAM para sa akin. Sa edad kong 40 ay marami na ang nanunukso sa akin na mag-asawa na raw ako, Papa Dudut. Kahit sino na lang daw ay pwede na. Siyempre malaki ang pagpapahalaga ko sa sarili ko at ayokong kahit na sino na lamang ang mapangasawa ko. Choosy pa rin ako kahit sabihin pa ng iba na lagpas na ako sa edad sa kalendaryo. Hindi ako nagpapa-apekto, pero minsan kapag hindi nag-workout ang relasyon ko sa mga apa, nakakaramdam din ako ng kalungkutan. Minsan naiisip ko na rin mag-settle sa kahit na sino na lamang para lang may maging katuwang ako sa buhay. Kaya lang, Papa Dudut, sa tuwing naiisip ko kung gaano nakalayo ang nararating ko sa paghahanap ng the one, muli na naman akong magkakaroon ng pag-asa na nasa sulok lamang ang forever. Kahit anong klaseng panunokso pa ng ibang tao ay hindi ako magpapatina. Isa na nga sa mga madalas na manukso sa akin ay ang mapang-asar na kapitbahay kong si Dudut ay Papa Dudut. Kakasal ko siya ng elementary at kahit na hindi ko maayos, naging kaibigan ko na rin siya sa pagdaan ng mga panahon, Papa Dudut. Hello, good morning or good evening. I am Brenda. How are you today and tomorrow or next tomorrow? Are you okay every day or just today? It's okay. I want to tell you that past is past and I do not go back in time. Teka, tama ba yung English ko na yun? I am your lover and I am okay to love you. Is it okay to love you and you love me too? Are you sure I am okay to you? I am okay, no? Because the airport is big and sometimes it's small when many people are many who are huwag na nga lang akong magbanggit tungkol sa airport. Mapapahaba lang yung English ko eh. Hindi ko kaya mag-explain. You know. Uy, Brenda, Ano ka ba naman, Buknoy? kinakausap mo na naman ang sarili mo sa harapan ng estante ng mga toyo mo.
Nang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag mo akong gugulatin ha? Ano naman bang kailangan mo? Ang sungit mo ah. Yan na ba ang nagagawa ng English sa'yo? Para sabihin ko sa'yo, importante na matuto tayong magsalita ng English. Sa'yo lang siguro importante. Kasi hayok ka sa AFAM. Okay na ako sa Tagalog. Sariling atin kasi ang tinatangkilik ko. Ano bang kailangan mo? Dalian mo, marami pa kasi akong gagawin. Alam mo kung ako sa'yo, sa harapan ka ng mga betsin mag-practice ng English. Baka sakaling may tuwid yung dila mo. Di na ako natutuwa. Joke lang. Ano naman? Pabili ako ng isang balot ng mani at 3 yosi. Kala ko ba titigil ka na sa Yossi? Sana, pero na-stress ako sa English mo eh. Talagang Joke lang. Para sa tatay ko to. Yung mani, sa akin. Ay, pabili na nga rin ng isang pack ng napkin. Yung may pakpak. sino ngayon sa atin na nakaka-stress ang English? Napkin kasi yan. Anong alam ko dyan? Eh bakit ka bumibili kung wala kang alam sa napkin? Para sa pamangkin ko yan. Tuwing katapusan kasi yung dalaw niya. Kaya bibilan ko na. Lagi kasing nakakalimutan na bumili. Tingnan mo na. Maayos ka naman palang tao eh. Maayos naman talaga ako ah. Eh bakit sa akin ang gaspang mo? Siguro kasi nung past life ko, ginamit mo akong liya. Hindi na talaga ako makakuha ng maayos na sagot sa'yo, no? Ayusin mo rin kasi yung tanong mo. O sige, may tanong ako. Sagutin mo na maayos ha. Basta bigyan mo ako ng discount sa binili ko sa'yo. Hindi pwede. And you don't. Ano ba yun? Magsusundo kasi ako ng AFAM sa airport bukas. Ano bang mas bagay sa akin na isuot? Red o green na bestida? Para ka namang makiki-Christmas party sa airport dyan sa mga napili mong kulay. Black o white na bestida? Yung nagugustuhan ng AFAM ko. Wala. O anong kulay yung masasuggest mo? Wala nga. Paano wala? Wala kang isusuot na damit. Mas gusto yun ng mga lalaki. Ay, wala ka talagang kwentang kausap. Tinalikuran ko si Buknoy at hindi na siya pinagbentahan pa, Papa Dudut. Tinawag niya ako habang pilit na tinatago ang pagkaaliw sa pag-walk-out ko. Ganun na lagi ang routine naming dalawa sa tuwing ipahuhuli niya akong nag-iensayong magsalita ng English ay aasarin pa niya ako. Mag-walk out ako at kinabukasan ay okay naman kaming dalawa. Mabuting tao naman kasi si Buknoy, sadyang mapang-asar lamang siya, lalo na sa pangarap kong magkaroon ng asawang AFAM. Mabilis din ang radar niya kapag hindi nagtatagumpay ang plano kong makasal sa isang AFAM. Wala na nga ata ako halos maitatago kay Buknoy. Basang-basa na niya ako sa lahat ng bagay. Malaking bagay din kasi na magkababata kami at kaharap lang ng store ko ang bahay nila. Kaya ang hirap itago sa kanya mga nangyayari sa buhay ko. Bukod pa roon ay madaldal naman talaga ako sa mga ganap ko sa buhay ko kaya wala akong maitatagong lihim sa kahit na sino. Hindi rin lihim sa kanya ang dahilan kung bakit AFAM ang gusto ko. Kahit na hindi niya gusto ang ideyang magkabol ako sa ibang lahi, wala rin naman siyang magagawa pa. Dinaan na lamang niya sa pang-aasar lahat para kahit paano gumaan ang pakiramdam ko sa tuwing hindi nag-work out ang mga relasyon ko sa mga foreigner na nakikilala ko. Hindi nga nakakatuwa na nakarami na ako ng AFAM pero wala ni isa roon ang naging successful. May mga na-in-love naman sa akin pero walang plano mag-commit at nasaktan ako doon. Gusto ko ng commitment at syempre pinakagusto ko yung isasama niya ako paalis ng Pilipinas. Pangarap ko talagang manirahan sa ibang bansa at doon na bumuo ng pamilya. Mahirap ang buhay sa Pilipinas at mahirap lalo dahil may mga taong handa kang hilahin pa ibaba. Huwag ka lang magtagumpay sa mga pangarap mo. Kaya kesa ituon ko ang atensyon ko sa mga taong walang bilib sa akin, ay nag-focus na lamang ako sa mga goal ko. Ang makakilala ng AFAM na makakasalan ako at makakasama kong bumuo ng pamilya at pangarap sa ibang bansa. Uy, Brenda! Mukhang ginabi ka. Traffic.
Buong araw kang wala. Ang daming padaan-daan dyan kanina sa tindahan mo. Sayang yung benta. Bakit? Responsibilidad ko ba lahat ng mamimili dito sa barangay natin? Ako lang ba yung may sari-sari store? Ako lang ba? Uy, sinabi ko lang naman. Ang sungit naman. Siguro parating na ang dalaw mo, no? May stock ka pa ba ng napkin sa tindahan? Pwede kong ibigay sa iyo yung natira ng napkin ko. May 3 pa siguro yun. Tapos, 2 panty liner. Kung mga asar ka lang, pwede bang bukas na lang? Wala ako sa mood makipagbaliyahan sa'yo. Ay, teka. Di ba ngayon mo kinita yung afam mo? Buknoy, Asan siya? Hindi ba kayo nagmotel? bakit naman mo talaga ang iniisip mo, ha? Eh kasi dun din naman ang punta niyan. Manunundo sa airport, kakain sa resto. Tapos ayun, diretso na ng motel. Walang resto, walang motel. Oh, eh asan siya? Ipakilala mo naman sa akin. Akong kikilatis para di ka lukohin. Wala kang kikilatisin. Kasi hindi naman niya ako sinipot. Hindi na tuloy pumunta ng Pinas? Natuloy siyang pumunta rito sa Pinas, pero hindi siya nakipagkita sa akin. Bakit? Nalate ako dumating eh. Inaayos ko pa kasi itong takong ng sandals ko. Tapos nung dumating ako sa airport, sabi niya wala na raw siya ron. Saan naman nagpunta? Alam ba niya pasikot-sikot dito sa Metro Manila? May nakilala raw siyang OFW na dalaga. Habang hinihintay niya ako, sakto namang tumabi yung OFW sa kanya. Nagkakwentuhan sila tapos Nagkasulutan na. nag-click daw sila agad ng OFW na yon. Tapos inaya siya ng hitad na yun na magstay sa bahay niya. Pumayag naman tong afam ko. Condolence ha? Ngayon ko na naman ako magluluksaan nito. Ay! Alis kasi tong sandals ko. Talagang nasira pa kung kailan makakaharap ko na yung Prince Charming ko. Eh baka kasi sign na yan. Sign na ano? Na bumili na ako ng bagong sandals. Sign na hindi siya para sa'yo. Para siya sa akin. Sadyang ahas lang yung nakatabi niyang OFW. Brenda, kung talagang interesado sa iyo yung afam na yun, kahit gaano nakaigpit yung pagkakapulupot sa kanya ng ahas na OFW na yun, ikaw pa rin ang pipiliin niya. E asan ba siya ngayon? Oo na. Makakahanap ka rin ng iba dyan. Marami pang isdang afam sa karagatan. Makakabingwit ka rin ng sayo. Daming ang isdang afam. Pero mukhang ayaw namang magpabingwit sa akin. Baka mali ka lang ng paraan ng pamimingwit. Baka nga. Ay. O siya, uwi na ako. Maaga pa akong lalabas bukas para mag-grocery na ibibenta sa store. Sige, ingat. Ay, Brenda, Ano yun? may tagus ka. Ha? Seryoso ba? Di mo ba alam na dadatnan ka? Wala ka bang kalendaryo? Regular ako eh. Ano ba naman to? Puro kamalasan na lang ang nangyayari. Umuwi ka na para makapagpalit ng damit. Ngayon ka pa talaga nagsuot ng puti. Alam ko bang dadatnan ako ngayon? Kaya nga umuwi ka na para makapagpalit bago yan magmantsa. Buknoy, Bakit? baka pwedeng hiramin ko muna yung napkin ng pamangkin mo. Wala ka bang napkin sa tindahan mo? Ikaw ubus lang kahapon eh. O sige na, dalian mo nang umuwi. Ako nang bahala sa napkin mo. Nagmamadali akong umuwi para lamang makapagpalit na at maibabad na ang puting bestida ko, Papa Dudut. Inabot talaga ako ng maraming malas ng araw na yon. Una, nasira na nga ang sandals ko. Pangalawa ay nasunod pa ang afam na para sana sa akin. Pangatlo ay dumating ang dalaw ko kung kailan naman nakaputi ako. Ang sama ng loob ko habang binababad at pinukusot ang puting bestida ko, Papa Dudut. Napaiyak na nga rin ako habang naglalaba dahil sa sobrang lungkot. Maya-maya pa ay narinig kong kumatok sa pintuan ko si Buknoy. Pinagbuksan ko siya at pinagay sa akin ang 2 pack ng bagong napkin at isang pack ng panty liner. Inabutan din niya ako ng imported na tsokolate. Nagulat ako kasi akala ko yung natirang napkin lang ng pamangkin niya ang ibibigay niya sa akin. Pero binilhan pa pala niya ako. Makaraw, hindi ko kasukat ang napkin ng pamangkin niya dahil mas maliit ako. Natawa na lamang ako dahil wala talaga siyang kalam-alam sa napkin. Nagtaka rin ako sa imported na chocolate na ibinigay niya. Ang sabi ni Buknoy ay binigyan niya raw ako ng chocolate kasi hindi raw umabot sa akin yung pasalubong ng afam ko.
at natawa naman ako. Maayos naman kasi si Buknoy at maasahan mo talaga. Siya ang panganay sa kanilang 5 magkakapatid. Siya ang tumulong sa mga magulang niya para mapagtapos sa pag-aaral ang mga kapatid niya. Single si Buknoy, Papa Dudut, at sa pagkakaalam ko, 1 beses lang siya nagkaroon ng karelasyon. Tumagal sila ng 5 taon bago nanawa yung babae at nagpalit siya sa isang foreigner. Kaya naiintindihan ko kung bakit lagi niyang kinokontra ang kagustuhan kong makapangasawa ng foreigner dahil nga sa personal niyang experience. Sinubukan ko siyang kausapin tungkol sa naging relasyon niyang yon, pero nililihis niya ang usapan, Papa Dudut. Wala naman ang galit sa puso at mga mata niya, pero mas pinili na lamang niyang tuluyan ng talikuran ng chapter ng buhay niyang yon. Naawa nga ako sa kanya kasi tulad ko ay tumanda na rin siyang single. Pero di tulad ko ay mukha naman siyang masaya kahit na single pa siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi pa rin ako tumigil sa paghahanap ng AFAM ko kahit na ilang linggo pa lamang ang nakakalipas. Mula nung hindi ako sinipot ng nakamabutihan kong AFAM. Nagsorry naman po siya sa akin dahil sa ginawa niya at pinatawad ko naman siya. Sinabi ko na lamang sa kanya na kung meron pa siyang ibang foreigner na kakilala na single, ipakilala na lamang niya ako. Natawa siya at pumayag naman ako. Mula noon ay gumaan na kahit papaano ang ko na pakawalan ang nakilala kong AFAM na yon. Lalo na noong sinasabi na niyang masaya na siya sa kasama niyang OFW na nakilala niya sa airport. Baka nga sila ang para sa isa't isa at naging instrument lamang ako para magkakilala sila. Mas lalong gumaan ang loob ko sa maisip kong yun at nasabi ko sa sarili ko na hindi ako pababayaan ng tadhana na makilala ko ang tamang AFAM para sa akin. Hanggang sa may nakilala ulit akong bagong foreigner. Nakilala ko si Pete, 55 years old at isang negosyante. Nakilala ko siya mula sa isang Facebook group ng mga Pinay na naghahanap ng AFAM. Nag-post kasi itong si Pete ng picture niya habang nasa loob ng magara niyang sasakyan. Naghahanap daw siya ng katuwang sa buhay at kailangan niya ng business-minded na katulad niya. Natuwa ako kasi syempre sari-sari store owner ako. Ako na ang hinahanap niyang katuwang sa buhay at kinilig ako sa ideya na yon. Agad ko siyang in-add sa Facebook at in-accept naman niya. Min-message ko siya ng selfie ko habang nasa loob ng sari-sari store ko para makita niyang business-minded talaga ako. Mula noon ay magkausap na kami at madalas ay puro plano sa negosyong pinag-uusapan namin. Natuwa ako kasi siya ay hindi siya katulad ng iba na puro lamang lande ang ginagawa sa akin, Papa Dudut. May Facebook group ang mga Pinay na naghahanap ng AFAM? Hanep pa! Sabi naman sa'yo, hindi lang ako naghahanap ng AFAM sa Pinas. Marami kami. Maganda ang group namin yun kasi nagtutulungan kaming makahanap ng asawang AFAM. Tinatag namin ang isa't isa kapag may nagpo-post na AFAM. Bayanihan, kumbaga. Tapos kapag bigo kami sa AFAM na nakilala namin, nagdadamayan kami. Ang tanong, nakahanap na ba ang lahat ng nasa group na yun ng AFAM nila? Ay, wala akong pakialam sa kanila. Nakahanap na kasi ako ng AFAM ko. Ang bilis mo mag-move on ah. Wala pang isang buwan nung di ka sinipot ng AFAM mo tapos ngayon may bago na ulit? Dinaan ko sa alindog at pagiging utak negosyante ko. Utak negosyante? Businessman kasi si Pete. Yung AFAM na nakilala ko. Gusto niya ng babaeng nagninegosyo rin. Eh sakto, may store ako, di ba? Ano bang negosyo niya? Wala pa. Oh, akala ko businessman siya. Paano siya naging businessman kung wala naman siyang business? Kasi ang pagiging business person ay nasa pag-iisip lang yan. Mindset ba? Okay ka lang ba? Okay na ako kay Pete. Alam ko may pangarap siya sa buhay at doon ako kakapit.
Okay, sabi mo eh. Mag-ingat ka lang dyan ha. Ano ka ba? May tiwala naman ako sa kanya. Hanggat di mo pa nakakasama yung tao, huwag ka munang ubus biyaya sa tiwala. Mahirap na. Paano bang hindi ako magtitiwala sa kanya? Eh magkasosyo na kami sa negosyong iniisip niya. Nalintikan na. Wala pa ang negosyo pero naisip mo agad magkasosyo na kayo? Magsisimula na kaming magnegosyo, no? Nakapagpadala na ako sa kanya ng dagdag para sa puhunan. Anong klaseng negosyo? Pag-iisipan pa lang kung ano. Pero ang importante, meron na kaming puhunan. Seryoso bang nagpadala ka sa kanya? Alam nga namang hindi, magkasosyo na nga kami, di ba? Labo mo naman kausap? Bakit ka nagtiwala agad na magpadala sa kanya? Kasi mahal ko siya. Okay, hindi ko pa siya mahal. Pero papunta na rin dun. Kailan mo siya susunduin sa airport? Wala pang plano. Busy pa raw siya sa pag-iisip ng gagawin niyang negosyo namin. Nakakatawa ha. Bahala ka na sa buhay mo. Dalaga ka na. Nireregla ka na nga ng di mo alam eh. Pansin ka ba? Hindi ka magiging supportive sa love life ko. Huwag mo na akong kausapin. Supportive ako sa'yo. Pero sa mga ginagawa mo sa buhay mo, ang hirap mong suportahan. Promeno ka. Sakit ah. Ang sinasabi ko lang, Ganyan ka na ba kagalit sa mga foreigner dahil sa ginawa sa'yo ng ex mo? oh, saan naman galing yan? Totoo naman, di ba? Kaya lagi mong kinukontra yung paghahabol ko sa mga account. Kasi may galit ka sa mga foreigner. At sa akin mo yun nilalabas. Kinukontra lang kita kapag alam kong wala ka ng preno sa paghabol sa mga apam mo. Kung maayos yung mga hinabol mo, bakit mag-isa ka pa rin? Bakit nasa Pinas ka pa rin? Hindi ko sinagot ang mga sinabi ni Boknoy Papa Dudut. Alam kong dihado ako sa mga sinabi niya dahil totoo namang mali ang mga hinabol ko, Papa Dudut. Gusto ko nang umiyak ng mga panahong yon pero nagawa kong pigilan ang sarili ko. Para naman hindi ako magmukhang masyadong talunan. Hindi na rin hinintay pa ni Boknoy na makasagot ako. Tinalikuran na lamang niya ako at saka nagmadaling lumayo sa akin, Papa Dudut. Napansin kong nainis na rin siya sa katangahan ko. At hindi ko naman siya masisisi. Pero gusto ko lang namang magmahal ng apa. Namang masama roon. Nung nakalayo na si Boknoy ay saka naman ako napaiyak. Hindi dahil nasaktan ako sa mga sinabi niya, kundi dahil naniwala ako sa bawat salita niya. Pagkatapos noon ay minessage ko si Pete para magpasuporta sa kanya dahil nalulungkot ako. Inaya ko siyang mag-video call pero tinanggihan niya ako. Ilang beses na akong tinanggihan ni Pete na mag-video call. Panay lamang kami chat at voice call. Lagi niyang sinasabi na nahihiya raw siya sa itsura niya at minsan daw kasi ay may pimples siya. Naniwala naman ako. O sinadya kong maniwala kahit may konting pagdududa na. Hindi na nagpakita ulit si Boknoy sa store ko, Papa Dudut. Ako naman ay nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Pete. Ang dami na naming pinag-usapang mga plano. Kahit na hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya ay oo na lamang ako ng oo dahil may tiwala ako sa kanya. Nakailang beses na rin akong nagpadala sa kanya para sa puhunan na negosyo na sinasabi niya. Kahit na noong kasagsagan noon ay wala pa rin akong balita sa mangyayari. Pikit mata pa rin akong nagtiwala sa kanya dahil gusto ko na siya. Mas nangibabaw sa akin ang kagustuhan kong maging asawa siya kesa ang makasama siya sa kahit na anong negosyo. Pero kung negosyo ang magiging dahilan para makita niya ang halaga ko ay tutulungan ko siya roon para lamang makita niya ako ang karapat dapat para sa kanya. Hindi ko na lamang inalintana, Papa Dudut, ang mga ipinapadala ko sa kanyang pera. Hanggang isang araw ay hindi na lamang siya nagparamdam pa. Nagulat na lamang ako na nakablock na pala ako sa kanya sa lahat ng social media accounts niya. Nagsimula lang ang lahat ng yon nang ilang beses ko siyang tinanong kung kailan kami pwedeng magkita. Sa pag-block niya sa akin ay nakuha ko na ang sagot, Papa Dudut. Bati na tayo ha.
Malamang, nagiinuman na nga tayo ngayon. O, tagay pa. O bakit ka naman tumatawar yan, ha? Hindi ako makapaniwalang na denggoy ka ng inaakala mong apam. Oo na, tanga nga, di ba? Kaya shot pa. Sabi naman sa'yo huwag kang magtiwala agad. Ay, masisisi mo ba ako? Isa gusto ko nang mag-asawa ng afam. Naiintindihan naman kita. Kaya lang, syempre, ang dami ng manluloko sa Facebook ngayon. Lahat pwede na magpanggap na afam sila. Kung bakit naman kasi hindi ko naisip na poser lang pala siya. Nagtataka ako kung bakit di mo naisip na Pinoy lang din siya. Eh yung bangko niya na pinagpapadalan mo, pang Pinas lang naman. Uulitin ko lang ha. Tanga nga, di ba? O, shot na. Hinay-hinay muna sa alak. May trabaho pa ako bukas ng umaga. Mag-usap na lang tayo. Ikaw? Gusto mo makipag-usap? Si Boknoy? Tumanggi sa alak? Anong nangyayari? May trabaho lang ako ng maaga bukas. Yung day off ko lang. Kahit mag-beer house pa tayo hanggang umaga eh. Bilang pa kita na ladies drink. O sige, maaga rin akong pupunta sa police station bukas para ipablatter tong nang scam sa akin. Anong sabi ng bangko na pinagpadalan mo ng pera? Paasa naman ang mga yun. Halatang wala na silang magawa. Nasimot na raw lahat ng pera ang pinadala ko. Eh, ganun talaga. Mag-move on ka na lang. Yung pinadala ko sa kanya, pwede ng pang-anim na buwan na benta ko rito sa store eh. Huwag mo nang masyadong dibdibin. Basta ngayon, natuto ka na. Di na dapat basta-bastang magtitiwala. Kahit gaano pa katangkad yung apam na yan. Kaya pala lagi siyang nagpapalusot tuwing gusto kong mag-video call kami. Doon pa lang, red flag na. Tapos yung boses niya, hindi naman tunog afam, tunog Pinoy. Tapos, wrong grammar pa, no? Totoo. Akala ko nga nung una ako lang tong hindi nakakaintindi masyado ng English. Pero nung tumagal, siya naman pala tong hindi marunong mag-English. Hindi ka nag-send ng ano? Nang ano? Ng mga hubad na pictures. Ha? Ba't naman ako magsisend? Eh di ba yung nakakalakaran ngayon? Dapat mag-send ka ng nakaubad ka o kahit anong pa-sexy para padalang kanya ng pera. Eh ako nga itong nagpadala ng pera, di ba? Dapat siyang magpadala ng nakubad na picture, hindi ako. Oh, hayaan mo na. Makakabawi ka rin. Karma na lang ang bahala sa lalaking yun. Uy, share mo yung pinost ko sa Facebook, ha? Anong pinost mo? Yung tungkol sa pangsaskam na ginawa sa akin. Para aware na rin yung iba at hindi na sila mabiktima. Nakakatrauma talaga eh. Nakakatroma? So ibig sabihin ba niyan graduate ka na sa paghahanap ng afam? Pinoy naman yung nangloko sa akin, hindi apam. Kaya tuloy lang ang laban. Ewan ko sa'yo. Uy, mama na ba sa'yo yung alak? Bakit umiiyak ka na agad Di mo pa nga nakakalahati yung beer mo. Ako na lang kasi yung hindi nakakapag-asawa ng afam sa pamilya ko. Ang sad ng buhay. Napakwento na naman tuloy ako kay Boknoy sa dahilan ko kung bakit afam ang hanap ko. Nakinig naman siya kahit narinig na niya ang ibang kwento ko noon. Hinayaan niya lamang akong umiyak, Papa Dudut, habang inuulit ko ang mga kwento ko sa kanya. Hindi niya ako hinusgahan at hinayaan na lamang niya na sabihin ko ang lahat ng nararamdaman ko. Kahit pa paano gumaan ang loob ko sa pananahimik at pakikinig ni Boknoy. Nakwento ko sa kanya kung gaano ako naigit sa mga tsahin ko noong bata pa lamang ako. Hindi sila lumaking mayaman pero yumaman sila mula noong nakapangasawa ng mga afam. Nakabili sila ng mga magagandang damit sa patos, alahas at nakapunta sa mga lugar na sa pelikula lamang na pang Hollywood ko nakikita. Ang gaganda pa ng mga naging anak nila na pwedeng irampa at gawing artista. Gusto ko kasing magkaroon ng anak na maganda na pwedeng ipasok sa showbiz para pagkakitaan. Kaya nga nangako ako sa sarili ko na gagawa ako ng sariling paraan para maging ganon ang buhay ko. Gusto ko rin ng apam na seseryosohin ako dahil yung tsahin ko noon ay hindi sila sineryoso ng mga Pinoy na nakarelasyon nila.
Kaya ang ending sa AFAM ang bagsak nila at doon sila totoong hindi nagkaya. Alam kong sa AFAM talaga ako magiging masaya, Papa Dudut. Pagkatapos kong umiyak kay Buknoy ay saka naman niya ako inasal. Nung nalaman niyang ayos na ako ay saka niya binitawan yung mga biro niya. Natawa na lamang ako, Papa Dudut. Kung normal na araw siguro niya ako inasar nang gano'n ay baka nasapo ko na siya. Pero dahil nakatulong siya para maproseso ko ang nararamdaman ko ay hinayaan ko na lamang siyang asarin ako. Malaki po ang naitulong niya para maintindihan ko na hindi naman sa akin ang kulang. Mali lang talaga ang mga napipili kong AFAM. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala na akong makikilalang para sa akin. Darating din yun, yun na lamang ang iniisip ko para hindi na gaanong kasakit ang isipin wala pa rin akong happy ending. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko pa rin tinanggal ang pag-asa sa puso ko na balang araw ay makakatagpo din ako ng AFAM na mamahalin ako. Pero nagpahinga muna ako sa paghahabol. Kinailangan ko munang bumawi mula sa pagkakaubos ng ipon ko dahil sa nang-scam sa akin, Papa Dudut. Nagdoble kayod ako para makaipon ulit. Nagbenta na rin ako ng yema, halo-halo, barbecue at mga makeup at naging mabenta naman lahat ng yon. Kaya kahit papaano ay naibsan yung lungkot ko mula sa mga nangyaring hindi maganda sa akin noong nakaraan. Nag-leave na rin muna ako sa Facebook group ng mga Pinay na naghahanap ng AFAM para makapag-concentrate ako sa mga negosyo ko. Hataw ang mga negosyo ko at hindi ko pwedeng pabayaan yun. Natawa naman si Buknoy sa mga nakitang pagbabago sa akin. Natawa na lamang ako kasi hindi naman ako nagbago. Ganon pa rin ako. Umaasa pa rin ang puso kong makatagpo ng AFAM kaya lang ay busy pa kasi. Hindi ko naman na kinontra pa si Buknoy at hinayaan na lamang siyang maniwala sa iniisip niya tungkol sa akin. Lumipas nga ang ilang araw at nabawi ko na rin ng mga higit kalahati ng nawalang pera sa akin. Nagbalak na rin akong palakihin ang sari-sari store ko at balak kong gawing mini grocery store na bukas hanggang alas 12 ng hating gabi. Balak ko pa lang naman noon pero suportado ni Buknoy yun. Nag-volunteer pa nga siyang magtrabaho para sa akin sa gabi dahil kailangan din daw niya ng dagdag na income. Lalo't gusto niyang pag-aralin ang pamangkin niya. Hindi pa man ako nakakapagtayo ng mini grocery store ko ay heto at suportado na agad ni Buknoy na akala mo ay nangyayari na sa kasalukuyan ng negosyo ko. Nakakatuwang magkaroon ng kaibigan ng katulad niya na kahit mapang-asar at taklesa pero may puso pa rin para tulungan ka, Papa Dudut. Brenda, good news! Pera ba yan? Hindi. Di hindi yan good news. Kahit sabihin ko sa'yo may nakilala na akong AFAM, Mahilig ka na rin sa AFAM? Manunundo ka na rin ba sa airport? AFAM para sa'yo. Ah, Oh, mukhang di ka naman interesado. baka ma-scam na naman ako niyan eh. Hindi to scam. Kliyente siya sa opisina namin. May kaya sa buhay. Luigi ang pangalan at may sariling negosyo sa Canada. Andito lang sa Pinas para maghanap ng asawa. Lo, di sumali siya kamo ron sa Facebook group ko. Imported na palay na nga itong lumalapit. Ayaw mo pang isaing? Paano ko isasaing ipalay pa? Tukain ko muna. Tukain mo na ngayon. Bakit ko ba ako pinipilit sa AFAM na yan? Kasi nakausap ko siya. At bilang isang lalaki, alam kong seryoso na siyang maghanap ng mapapangasawa. At ako agad ang naisip mong ipaasawa sa kanya? Naawa kasi ako sa'yo nung na-scam ka. Saka gusto kong makatulong dun sa pangarap mong makapangasawa ng AFAM. Para di ka na tinutokso tuwing family reunion nyo. Asawahin mo tong si Luigi. Ayos ba talaga yan? Ipupusta ko yung nanay ko kung palyado to. Ibibigay ko talaga sa'yo si nanay. Kahit wag mo nang ibalik, ayos lang. Patingin ang picture. Saka ibigay mo sa akin yung ibang detalye sa kanya. Teka,
Nagpicture kami sa cellphone ko eh. Hanapin ko lang. Oh, ito na. Tingnan mo. Patingin nga akong palaban. Ay, gwapo. Thank you. Hindi ikaw, si Luigi. Okay lang din na sabihin mong gwapo ako. Bilang ako ang cupido yung dalawa, di ba? Oo na. Oo na gwapo ako o oo na kasi payag ka nang kilalanin si Luigi. What? Marunong ka nang gumamit ng tamang English words, ha? Ilang afam ba naman ang dumaan sa akin eh. So ano meron sa kanya? Byudo na siya. Kailan lang namatay ang asawa niya? Baka naman wala pang 40 days ha, baka multuhin ako. Paano kang mumultuhin? Nasa Canada yun. Walang pang-commute yung kaluluwa ng asawa ni Luigi. Palasa rin yun sa piso sale. Nakakainis to. Hindi na lang seryosohin yung tanong ko. Matagal ng byudo si Luigi. May 7 years na ata sa pagkakatanda ko. First love niya yun. Hindi na siya nagkaroon ng ibang GF buong buhay niya. Yun lang. First love? Anong labang ko dyan? Malay mo, ikaw naman ang maging last love niya. Mas matimbang yun, di ba? Paano kung di niya ako magustuhan? Baka mataas ang standards. Type ka nga agad eh. Pinakita ko picture mo sa Facebook, tapos gusto na agad niyang makilala ka. Ganda ka, girl. Kailan daw niyang gustong magkita kami? So payag ka na. May magagawa pa ba ako? Eh sinabihan niya na akong maganda. Wala naman siyang sinabing maganda ka. Sinabi lang niya, type ka niya. Panira ka talaga, no? O basta, sasabihin ko na sa kanya na i-add ka na sa Facebook para makapag-usap na kayo, ha? Di ako peperahan niya na. Baka nga, ikaw pa tong mang-scam sa kanya eh. Pasalamat ka, may ipapakilala kang afam sa akin. Kung hindi, sinain ko na yung tenga mo. Nagkakwentuhan muna kami ni Boknoy bago siya nagpaalam. Nagkwento rin siya sa mga napansin niyang katangian ni Luigi. At aminin kong nagkaroon ako kaagad ng interes kay Luigi base sa mga nasabi ni Boknoy. Kaya naman noong nakita kong nag-send na ang friend request ni Luigi, in-accept ko na kaagad. Minessage niya ako at formal na pinakilala ang sarili niya. Nagkasundo kami kaagad at natatawa siya sa mga sinabi ko. Natuwa raw siya sa akin at first time niya ulit ngumiti ng ganon. Kinilig naman ang puso ko dahil may afam nang naka-appreciate sa akin. Walang oras na hindi kami nag-usap ni Luigi. Halos hindi ko na mabitawan ang cellphone ko para lamang makapag-usap kami. Napabili ako ng 2 power bank para paniguradong hindi malolobat ang cellphone ko. Kahit nasaan man ako at habang kausap siya. Nagsimula na rin kaming mag-date papadudod. Sa loob ng 1 buwan na pakikipag-date ko kay Luigi ay wala siyang ibang ginawa. Hindi ang itrato ako ng tama, lahat ng hiniling ko sa isang afam ay nasa kanya na. Gentleman siya at talagang inalagaan niya ako sa tuwing nagkikita kami. Hindi siya tumitingin sa ibang babae kapag magkasama kami. Alam ko na yon ay dahil lagi akong nakatingin sa kanya. Lagi niyang sinasabi na ang ganda ko raw at syempre kinikilig ako roon. Hindi ko lang pinapahalata sa kanya kasi baka biglang magbago kapag napansin na niyang gusto ko na siya. Nasabi na rin niya ang plano niya kung paano niya ako dadalhin sa Canada. Handa siyang pagkakasusan ang pagpunta ko sa Canada para makapagsimula na kami ng buhay doon. Uuwi lang daw muna siya pansamantala para maasikaso ang mga kailangan ko. Nagsabi siya na mag-iiwan na siya ng pera para sa gagasusin ko papunta sa Canada. Hindi ko naman yung tinanggap at mula noong in-offer niya sa akin ang tungkol sa Canada, ay bigla na lamang akong nag-sorry sa kanya at sinabing hindi na kami dapat na magkita pa, papadudot. Uy, nakabalik ka na? Ha? Di ba may date kayo ni Luigi? Sabi niya mag-overnight daw kayo sa Tagaytay. Anong nangyari? Ah, yon. Wala naman. Paanong wala? Akala ko ba okay na kayo? 1 buwan na kayo nag-aarutan ah. Kesa wala talaga eh. Ganun talaga, tanggapin na lang. Huwag mong sabihin nakipag-iwalay sa sayo. Siya pa talaga ang may ganang makipag-iwalay ang ganda mo na nga.
Akong nakipaghiwalay. Ikaw pa talaga tong may ganang makipaghiwalay? Yan gwapo na nga niya. Gusto niya akong dalhin sa Canada para magpakasal na kami doon. Oh, di ba yun naman ang pangarap mo? Nasa harapan mo na, bakit di mo pa tinuka? Di ko rin alam eh. Basta ang alam ko, nung sinabi niyang kukunin niya na ako papunta sa Canada, nalungkot ako. Anong nakakalungkot sa Canada? Kung ako lang yan, baka ngayon pa lang nag-impake na ako. Kahit next month pa ang flight ko. Ewan ko nga rin. Parang hindi ako masaya na pupunta ng Canada. Siguro kasi nalungkot ako na iiwan ko tong store ko. Iiwan ko yung pangarap kong magkaroon ng malaking grocery store. Mga ganun. May kaya si Luigi. Pwede siyang magpatayo ng grocery store para sa'yo sa Canada. Eh sa mas gusto kong magbenta ng mga desashay na shampoo at toothpaste dito sa Pinas eh. Bakit ba? Hayaan mo na yun. Nanghihinayang lang kasi ako. Bakit naman ikaw tong nanghihinayang? Ikaw ba tong niligawan? Ikaw ba tong inofera na pumunta ng Canada? Nag-effort kaya ako para sa inyong dalawa. Lalo na sa'yo. Anong effort naman ang ginawa mo para sa akin, Aber? Todo benta ako sa'yo pagkaharap siya. Kaya nga agad-agad gusto na niyang ipakilala ka sa kanya eh. Ah, alam ko na yan. Sabi nga niya sa akin. Nasabi niya? Lagi niyang sinasabi sa akin kung paano mo ako binibida sa kanya. Ang sinabi ko lang naman, hindi siya lugi sa'yo kasi quality ka. Kung makapagsabi ka naman ng quality dyan, akala mo inahing manok ako na nangingitlog ng ginto? Seryoso nga. Sinabi ko sa kanya na marunong ka sa mga gawaing bahay. Masarap kang magluto, lalo na ng tinola. Kaya pala lagi niyang nire-request sa akin kapag nagpunta na raw ako ng Canada, ipagluto ko raw siya ng tinola. Ikaw naman pala tong nagpahamak sa akin. Paborito ko kasi yung tinola mo. Diba, naalala mo kapag may sakit ako, ipinagluluto mo ako ng tinola na maraming siling labuyo? Maganda kasi ang sili para magpawis ka. Oo nga eh. Dati, gusto ko na lang laging magkasakit para ipagluto mo ako ng tinola. Kahit naman wala kang sakit, magsabi ka lang, ipagluluto kita. Kaya na-inlove sa'yo si Luigi. Na-inlove sa akin kasi kung ano-anong pinagsasasabi mo. Tama bang banggitin mo sa kanyang namumula ang pisngi ko sa tuwing sinasabihan akong maganda? Totoo naman ah. Bagay kaya sa'yo kapag namumula ka. Mas lumalabas ang ganda mo. Saka sinabi ko sa kanya na banggitin na maganda ka kapag wala ka sa sarili. Kasi sobrang pula ng pisngi mo pag ganun. Sinabi mo rin pala sa kanya na kumakanta ako? Correction! Ang sinabi ko sa kanya, maganda ang boses mo kapag kumakanta ka. Eh di salamat. Ay, sayang talaga. Pero hayaan mo na. Kapag may afam ulit kaming kliyente, ibibida ulit kita. Di na kailangan. Bakit naman? Pasta ako sa afam. Baka kailangan, tangkilikin ko muna ang sariling atin. Seryoso ako noong sinabi kong pasta ako sa farm, Papa Dudut. Kota na ako at alam kong oras na para tangkilikin ang sariling atin. Doon ako sa Pinoy na makakaintindihan ko. Yung Pinoy na hindi dudugo ang ilong ko sa kaka-English. Yung Pinoy na kaya kong makipag-argumento nang hindi nauubusan ng salita. At higit sa lahat isang Pinoy na nakakakita ng ganda ko hindi lang ng panlabas kundi ng kalooban ko. Isang Pinoy lang naman ang nakita kong gumawa noon para sa akin. Si Buknoy. Papa Dudut, hindi ang store ko ang dahilan kung bakit natakot akong iwan ang Pilipinas at pumunta sa Canada, kundi ang suki ko sa store ko na yon na si Buknoy. Sa loob ng isang buwang pakikipag-date ko kay Luigi ay wala siyang ibang naging bukang bibig kundi ang magagandang salita ni Buknoy tungkol sa akin. Lagi na lang namumula ang mga pisngi ko sa mga papuri ni Luigi na galing naman talaga kay Buknoy. At doon ko na-realize